the nature of Christ. We serve one Messiah. Nagalagad ta usa lamang ka manluluwas. But Jesus has two natures. Pan si Ginoong Hesus adunay duha ka bahin sa iyang pagka-tao o sa iyang pagkasiya. So he is the Son of Man and the Son of God. Siya anak sa tao o anak pud siya sa Dios. He is human and he is God. So siya tao, siya usab Dios. Amen? Amen. So I want to talk to you about that from the Word of God, the nature of Jesus Christ. So pagigsulti ko kaninyo gikan gyud sa pulong sa Dios may tungod sa kinaiya o diin sa pagka-tao o sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus. And this is very important for us to understand. So usa ka butang nga importante kayo nato nga atog yung masabtan. Because the Bible is all about Jesus Christ. Kung kay ang Biblia kini nagahisgot gayod may tungod lamang kang Ginoong Hesus. And we should understand our Savior. So kinahanglan ato nga masabtan ang ato nga manluluwas. Amen. So, 1 Timothy chapter 2, verses 3 through 5 says, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior." Verse 4, "Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth." Verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Amen. So, would someone read the Messiah? Praise God. Dos. Tris. 3 hangtod At 5. 5. Maayo kini og makapahimo sa Dios nga atong manluluwas. Salamat ka Dios. 4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. 5. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, magampod sa Father, I just ask you today, God, to speak, God, to every person here. God, I pray that you would anoint Pastor Mike, anoint myself, and your word today. God, that we may have understanding. Kaalam o kahibalo diha sa pulong sa Dios. God, we need your word today. And I pray that every person today would be lifted up in the faith when they see the majesty and the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Oh God, we give you all the glory today. In Jesus' name, amen. Now, even in this passage, we see the two natures of Jesus Christ. So bisan pa ni nato nga gibasa atong makita ang iyang duha ka pagka siya, pagka-persona niya. So, verse 3 calls him God, our Savior. So sa bersikulo 3 nagasulti diri nga din siya ang Dios nga atong manluluwas. And the Bible tells us that God desires for the world to be saved. Ang Amen. Biblia nagasulti nga din ang Dios nagatinguha nga ang kalibutan o ang mga tao maluwas. And to come to the knowledge of the truth. O din sila makakapot diha sa kahibalo sa kamatuoran. Praise God. So, verse 5, there is one God. Sa bersikulo 5 aduna lamay usa ka Dios. And there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Usa lamang ka tigpataliwala kanang mao sa Dios ug sa tao ug kana mao si Ginoong Jesucristo. So, we see verse 3, He is God, our Savior. So ito makita sa bersikulo 3 nga din siya ang atong Dios nga manluluwas. And verse 5, He is the man, Christ Ug Jesus. sa bersikulo 5 siya ang tao nga si Jesucristo. Now, the Bible makes it clear that Jesus is the Creator. So ang Biblia klaro gayod nga iya nga gisulti nga diin siya ang tigpataliwala sa Dios o sa tao. It says in John 1, all things were created by Him. Og diin sa Juan 1 nga diin ang tanang butang Jan Yeah, John chapter 1. All ang things were tanang butang created. gihimo niya o namugna tungod niya.
So, Jesus is eternal. Si Ginoong Hesus wala gay katapusan. He has no beginning. Wala siya sinugdanan o katapusan. That's our great God and Savior, Jesus Ug mao Christ. kana ang atong dako nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo ang manluluwas. But He came in human flesh 2,000 years ago. So 2000 na kapin katuig ang milabay nga diin siya na himo nga diin nagpakita ingon nga unod. The Bible calls this the great mystery of the gospel. Ang Biblia nagasulti nga adunay dako nga tinago diha sa maayong balita. See, Jesus never stopped being God. Si Ginoong Hesus wala gayud mahunong ang iyahang pagka Dios. Instead, He simply added humanity to His deity. Ang diin iyaha nga hinuon nga makita nga diin siya nagasulob dinha sa pagkatao diha sa iyang pagka Ginoo, diin sa iyang pagka Dios. Now, I'll show you this. Let's go to 1 Timothy, same book, chapter 3, verse 16. And if someone would read the Messiah first, 1 Timothy 3, verse 16. Unang Timoteo 3:16. Okay. Sa mo basa. O dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuuhan. Ang Dios nadayag diha sa lawas may tungod nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu. Nakita sa mga manulunda. Iwali sa taliwala sa kanasuran, ituuhan dinhi sa kalibutan ibayaw ngadto sa himaya. Amen. So notice here in verse 16, he calls it the mystery of godliness. So there is sa bersikulo 16 nga din gitawag dinhi siya nga din tinago sa ato nga tinuuhan o sa pagka Dios. And the first thing he says is God was manifested in the flesh. Og sa una nga din butang nga din niya nga gisulti nga din ang Dios madayag diha sa lawas. It's very clear. So klaro jud kayo. Jesus Christ is God. Si Ginoong Hesus siya Dios gayud. And he came into the world and put human flesh So, on. siya mitungha diri sa kalibutan o diin siya nagasulog diha sa lawas ingon nga tao. He was a man like me and you. So siya sama siya kanato nga din siya tao. He was born in a manger. So siya nahimugso dito sa pasungan. He was raised by his mother and his father. Og diin siya napadako diha siya mga kauban siyang mga ginikanan sa inahan o amahan. Now Joseph was only his stepfather, amen? So si Joseph, so dili gyud mo iyahang amahan. Because God Almighty was his father. Kaya ang kining langitnon gayud nga amahan. He was mao born iyang amahan. of a virgin, amen? Kay siya nahimugso gikan sa usa ka ulay nga babae. Praise God. So this is really amazing to the mind. So usa kini siya kakahibulungan gayud alang sa ato nga pagnauna. This God, this mighty God of Scripture, So kini mao nga kining Dios nga gamhanan nga gisulti diri sa kasulatan. would step down into the world that He created. Og siya nga naog dinhi sa kalibutan nga iyahang gimugna. Now, let's go ahead and turn to John chapter 1. Sa Juan kapitulo 1, And I want you to notice something. Every verse that we've read so far shows us both natures of Jesus. so ato nga makita nga diin ang mga bersikulo nga ato nga gibasa kini siya nagapakita lamang nga diin si Ginoong Hesus na nagpadayag sa iyahang pagkasiya sa iyang duha ka pagkakinaiya. Now, I want you to notice here in John 1, we're going to see the deity of Christ and the humanity of Christ. So diri sa Juan atong makita ang may tungod kang Ginoong Hesukristo The deity of Christ and the humanity og of sa Christ. iyang pagka Dios o din sa iyang pagka tao. Amen? So, who would like to read verses 1 through 3? So uno ngadto sa 3. Chapter 1. Sige.
sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pa kaya sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. 3. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinagi kaniya. Now verse 14 as well. 14. 14. Og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Amen. Amen? Amen. So, in the beginning was the Word. So sa sinugdan siya ang pulong. So the Bible says His name is the Word of God. So ang Biblia nagasulti nga ang iya nga gipanganlan siya nga diin pulong sa Dios. And it says the Word was with God. Og nagingon diri nga og ang pulong kauban sa Dios. And the Word was God. Og ang pulong mo ang Dios. Now, remember, there is only one God. So atong hinumduman, doon na lang may usa ka Dios. But we believe in the Trinity. Apan kita nagatuo may tungod sa tulo ka persona, The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Jesus is not the Father. So si Ginoong Hesus dili siya ang amahan. Jesus is not the Holy Spirit. Si Ginoong Hesus dili pod Espiritu Santo. But there is only one God. Apan doon na lang may usa ka Dios. It's hard for us to understand this. So lisod alang ka nato sa pagsabot niini. But this is the teaching of Scripture. Apan kini mao ang gitudlo sumalas kasulatan. That's why God said, let us make man in our Ug image. mao kana nga ang Dios miingon nga diin og atong buhaton ang tao sama sa tong dagway. One God spoke, Usa lang ka Dios nagasulti. but He said, let us make man Apan siya in our miingon atong buhaton ang tao. See, Jesus said, Father, glorify your Son. Si Ginoong Hesus miingon nga diin amahan himayaa ang imo nga anak With the same glory sa samang dungog that I had with you before the world was. nga niya kanako sa diyang ako kauban pa kanimo sa wala pa mahimo ang kalibutan. See, Jesus was with the Father So si Ginoong Hesus kauban sa amahan from eternity past. sa kining walay katapusan o sa nangagi. And the Bible says even now He's at the right hand of the Father. Og diin ang Biblia nagasugid nga diin siya karon ana sa ato nga bahin sa trono siyahang amahan. Amen. So this is God's Word. So kini siya pulong sa Dios. This is the teaching of Scripture. Ug mao kini ang tudlo sa kasulatan. Now, it says in verse 14, the Word became flesh. Ug nangiyon sa bersikulo 14 ug ang pulong nahimong tao o no. So, Jesus was always God from the beginning. So si Ginoong Hesus kanunay ra gid siya nagpabilin siyang Dios sukad pa sa sinugdan. But He became flesh 2,000 years ago. Ug diin siya nahimo nga nagsutob diha sa unod 2000 na kapin ka tuig ang milabay. And His name is Emmanuel, God with us. Ug siya gipanganlan og Emmanuel nga ang nagpasabot nga ang Dios kauban kanato. In Isaiah 9, the prophet said, unto us a son is born. So si ang manalagna nga si Isaias nagasulti nga diin og mahimugso ang usa ka anak nga lalaki alang kanato. And His name will be called the Mighty God. Og ang iya nga og paganganlan siya og din dako nga Dios og gamhanan nga Dios. Now, let's think about the humanity of Jesus. So ato nga kaning panglandungan naon ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Jesus submitted to the will of the Father. Si Ginoong Hesus nagpailalom sa kabubuton sa iyang amahan. Let's go to John chapter 5. Sa Juan kapitulo 5 And we're going to go to verse 19. kulo 16. It says, Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son, can do nothing of himself, but what
he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Og si Jesus miingon kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan kay bisan unsay ginabuhat sa amahan ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. So here we see the humanity of Christ. So diri nato makita ang paglungtad ni Ginoong Hesus. The Son can do nothing of himself. Nga ang anak wala day siya mahimo sa iyang kaugalingon o wa siya gibuhat nga sa iyang kaugalingon. He submitted himself to God. Dili iyahay noon nga di nagpailalom siya sa kabubuton siyang amahan. He said, I came to do the will of the Father. Ay nagingon siya mi anhi aniya siya aron sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan. Now, for John chapter 5 verse 30, Jesus says, I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Sa 30, ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulutan, sumala sa akong nadungog. Ako magahukom, ug ang akong hukom matarong, kay wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. So here he again says, I can of myself do nothing. So yang gisubli diri pagsulti nga diin wala siya'y mahimo kundili pagsugot ra gyud sa iyang kabubuton siyang ama. So we see that Jesus submitted to God. So nagingon diri nga din si Ginoong Hesus siya ni submitar ug nagpailalom sa iyang. Now, in his human nature, he had to sleep. In his human nature, he slept. So diha sa iya nga din pagkatawhanon so siya pud matulog. He partook of food. So siya pud ni kaon. He was tempted at all points, yet without sin. So siya nakaagi pud nga gitintal o gisulayan sa kadaghan pero wa gid siya makasala. And he was even able to suffer on the cross. O din siya pud nga din iya hagayong nga giantos dito sa cross. Remember, Jesus said God is a spirit. So atong hinumduman nga din si Ginoong Hesus nagingon nga ang Dios espiritu. And they that worship him must worship in spirit and in truth. Og naingon siya ang magasimba kaniya magasimba diha sa espiritu ug kamatuoran. And remember, when Jesus died on the cross, O atong hinumduman sa diha nga si Ginoong Hesus namatay dito sa cross. he was in the grave for 3 days. So dito siya sa lubngan na gilubong siya sulod sa tulo ka adlaw dito siya sa lubong. But what did he tell the thief on the cross? Apan unsa man ang gisulti sa kinikawatan samtang dito sa cross. This day you will be with me in paradise. So niingon siya ngadto sa kawatan nga dinhi ining adlaw kauban kanako. See, Sa his paraiso. spirit went into paradise. O ang iyang espiritu dito sa paraiso. Remember, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Og niingon siya atong hinumduman nga iyang gisulti aning siya sa imong mga kamot ang tugyan ang akong espiritu. But his body went into the ground. Apan ang iyang lawas dito sa yuta. And 3 days later, he resurrected. Og sa niabot ang labay ang tulo ka adlaw siya nabanhaw. And it was a physical resurrection. Og diin nabalik nga din dunang siya kining lawas sa He- iyang pagkabanhaw. He told Thomas, touch my hands and my side. Og giingnan niya si Tomas nga din og kapa ang akong mga palad For o a- ang akong kilid. For a spirit does not have flesh and bones like you see that I have. Kaya ningon siya apa ang espiritu walay kining bukog o bunod sama si mong nakita. See, he resurrected bodily from the grave. So atong nakaplagan nga din siya nabanhaw gikan sa lubong nga din aduna gay lawas. And even now, he is risen in glory. So bisan karon nga din siya gibanhaw o gibayaw uban sa himaya. He is still the man, Jesus Christ. Nagpabilin nga din siya gitawag gyapon nga din
si Ginoong Jesucristo ang tao. And He is still our great God and Savior. Og diin siya nagpabilin nga diin dako nga Dios ug manluluwas. He still has a human and a divine nature. Nagpabilin siya nga diin aduna siya kining naa siya sa tawanon ug diin naapod siya sa Dios nun nga kahimtang. This is the teaching of the Bible. Ug mao kini ang gitudlo sumala sa Biblia. Remember, the Bible says we will receive glorified bodies. O atong hinumduman ang Biblia nagasulti nga diin makadawat unya kita Because- ug mayo ang lawas. Because He lives, we shall live also. Kay nagingon siya kay siya tungod kay siya buhi nga kita mabuhi usab. See, we have a spirit Atong kita naat putay espiritu. and we have a body. Doon na tay lawas. Amen. Amen. If you die today, you will go to heaven. Kung mamatay ta karon makaadto ta ngadto sa langit. But when the rapture happens, your body will be resurrected and united with your spirit. Og sa adlaw niya sa sakgaw nga diin ang imong lawas siya mabanhaw og diin kita magkayusan. You will have a glorified body. So makabaton ka og mahimayaon na nga lawas. That's the teaching of God's Word. Ug mao kini ang tudlo sa pulong sa Dios. Amen. Amen. That's God's Word. Mao Praise kana God. ang pulong sa Dios. So what a good God we serve. Now, Philippians chapter 2. Filipos kapitulo 2. I want you to continue thinking about the humanity of Jesus Christ. Gusto nga ko nga diin magpadayon mo sa pag kining una-una may tungod sa paglungtad ni Ginoong Hesus siyang pagka-tao o pagka-Dios. Amen. Because I want to later talk about the significance or the importance of this. Praise God. So, Philippians chapter 2, verses 6 through 8, if someone would read Messiah. Okay. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. City. Ginoon, sa iyang kaugalingong kabuboton, gibiyaan niya kining iyang katungod. Og nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasagarang tao. 8. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Noy, asa ko to? Mm. Sara? So, again, we see the two natures, God and man. So dire ato makita ang duha ka bahin siyang pagkatao tungod sa pagkatawhanon o pagka-Dios nun. Verse 6 makes it clear He was God and He is God. So sa versikulo 6, klaro kayo nga siya naglungtad sa diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang o galingon ingon nga usa ka butang pagailugan. But it says in verse 7, He came in appearance or in the likeness of men. Sa versikulo 7, gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha siyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. And being in the appearance of a man, He humbled Himself even to the point of death. So bisan pa nga din naglungtad siya dinha sa kining tao pero siya nagpaubos ngadto na sa bisan pa ngadto sa kamatayon. Now I want you to think about the humility of Jesus Christ. So unsa ang kining pagka mapaubsanon o pagpaubos kang Ginoong Hesus. He stepped down from His glory So siya nanaog gikan sa iyang kahimayaan to put on a human body, aron nga din isulog ang tawhanon nga lawas. to become in the likeness of men. Aron nga din siya mahimo nga din sama sa mga tao. Now, the Bible says God made Him who knew no sin to become sin for us. So ang Biblia nagasulti nga din siya nga din wala gayod makasinati og sala o wala makailag sala, siya nakasala aron nga diin para kanato. That's the humility of Christ. Mao kana ang iyang pagpaubos ni The Kristo. one who is holy, Nga diin siya lang nga diin gitawag balaan. the one who is perfect, Nga diin siya lamang ang hingpit. the one who never failed, Siya lamang nga dili gayod masayop o mapakyas. became sin for us. Apan siya nahimo nga din nagpas-an og diin siya
nakaplagan nga ang sala anaa kaniya para nato. And he suffered the death of the cross. Aw diin siya miantos diha sa kamatayon dito sa cross. That's the importance of the humanity of Christ. Ug mao kana ang pagka-importante gayud sa iyang kaning pagpakatao. He lived a life just like me and you. So nagkinabuhi siya sa iyang kinabuhi nga sama nako ug sama nimo. The difference is every one of us fell just like Adam in the garden. So ang nakalahi ra gyud nga parehas nako ug nimo ug ni Adan dito sa tanaman sa Eden nga mapakyas ta. We have all partaken of the forbidden fruit. Nga diin kitang tanan nakaambit ngadto nga kining gidili nga diin bunga sa kahoy sa kaybalo. But Jesus never fell. Apan si Ginoong Hesus dili gayod wa gyud siya makasala ang pakyas. He never partook of the forbidden fruit. Wala siya makaambit ngadto nga gidili nga diin bunga sa tanom o bunga sa kahoy sa kaybalo. That's why he could take your place on that cross. Ug mao kana nga diin siya manipuli sa imong dapit dito sa cross. See, a man had to fulfill the covenant. Siya lang ang tao nga diin mi nakatuman sumala sa kasabutan. The Bible said he fulfilled the law of God. Ang Biblia nagasulti nga din og siya ang lamang nakatuman sa kasuguan sa Dios. None of us have kept the law. So wala gayud kanato nga diin nakatuman niini. We have all sinned and fallen short of God's glory. Kay kitang tanan na hilayo og nakabsan sa himaya sa Dios. But Jesus is the perfect man. Apan si Ginoong Hesus siya ang hingpit nga tao. And he perfectly satisfied the wrath of God. Og din siya nga di na anaa gayud kaniya ang din kapungot sa Dios tanan diha niya gihampak On the cross. dito sa cross. And even on the cross, we see the humanity of Jesus Christ. So bisan pa dito sa cross atong makita ang iyang pagkatawhanon. He said, I thirst. Kaya niingon siya dito usa sa pulong iyang isulti giuhaw ako. He thought about his mother. So nagasulti siya may tungod sa iyang inahan. He told John, behold your mother. Giingnan niya ang iyang si Juan, tanawa ang imong inahan. And he said, my God, why have you forsaken me? Og niingon siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. In that moment, Jesus was suffering the sin of the world. Niyan adto kayong tagnaa sa Ginoong Hesus nag-antos tungod sa mga kasalanan sa tibuok kalibutan. And instead of saying, Father, he said, my God. So imbis nga moingon siya nga diin amahan, moingon siya Dios ko. See, most of the time Jesus referred to God as his Father, but on the cross, he said, my God, my God. So daghang panahon nga diin siya misulti may tungod sa amahan, pero dito sa cross iyang gilitok ang pulong nga Dios ko, Dios ko. Because he was suffering the wrath of God. Kay tungod kay siya nagaantos tungod sa kapungot sa Dios. In the Garden of Gethsemane, we see the humanity of Christ. Sa dito po sa tanaman sa Getsemani atong makita ang iyang pagkatawhanon. Jesus knew the cross was coming. Si Ginoong Hesus nakahibalo nga diin siya nagakaduol na ngadto sa cross. And he said, Father, if it's possible, let this cup pass from me. O mingon siya amahan kung pwede, kung mahimo isaylo kining kupa. That cup was the wrath of God. Kay ang sulod sa mga kupa mao ang kapungot The sa Dios. sin of all the world upon his body. Sala sa tibuok kalibutan nga diin iyang gipas-an siyang lawas. So that's number one. So mao kana ang una. Now, the second thing about the humanity of Christ, and I'll go faster, amen. Because Jesus is a man, the Bible says he is touched by the feelings of our infirmities or our weaknesses. So ikaduha matungod sa pagkatawanon ni Ginoong Hesus itungod siya nga kining pagbati. See, Jesus knows what it's like to walk in the flesh. So si Ginoong Hesus kay balo siya unsa ang iyang gusto o unsay gusto sa paglakaw diha sa unod. He understands our weaknesses. So nakasabot siya sa atong mga kahuyang o kaluyahon sa atong unod. When we pray to the Father, the Bible said Jesus is our great high priest. So sa diha nga diin mo amahan ta
mutawag ta mo ampo sa amahan. And he's at Kadiin the si Ginoong Hesus siya mao nga atong labang saserdote. and he's at the right hand of God making intercession for us. Adin diha sa kining tuo nga bahin sa iyang amahan, siya naga tuaw alang kanato. Praise God. So he knows what it's like to walk in this world as a man. So nasayod siya sa ato nga kining gusto sa pagtingon nga tawo nga maglakaw diri sa kalibutan. Amen. So the deity of Christ, I want to close, give me about 5 or 10 minutes, and let's go back to the deity of Christ. So let's go to Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. So we understand Jesus is a man, and now we understand Jesus is God. So ito nasabdan nga din si Ginoong Hesus tawo ug siya usaw Dios. Now, Revelation chapter 1 and verse keep messing up here. Verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Sa bersikulo 8 nagingon diri, ako mao ang Alpha ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ang sa umaabot, ang makagagahom sa tanan. So, Jesus says at the end of this verse, the Almighty. So si Ginoong Hesus nagingon nga din siya ang Dios. Praise God. So, we see this nature. Now, what does this mean that Jesus is God? So sa man ang gipasabot niini nga si Ginoong Hesus siya Dios. As a man, he took our place on that cross. So ingon nga siya tawo, nga di ingon nga tawo, siya mao'y kining adto sa cross para kanato. And as God, he had the eternal power to cleanse us from our sins. So pagka Dios niya, nga diin aduna siya ay kining walay katapusan gahom, nga diin magahindlo kanato. When Jesus rose from the dead, he said, behold, all power in heaven and on earth has been given unto me. So diya nga si Ginoong Hesus nabanhaw na gikan sa mga patay, ay nagingon siya nga din ang tibuok nga kagahom gihatag sa amahan nga ni kanato. It's this God that trembles Satan. So kini siya nga Dios nga din si Satanas nagkurog. It's this God that heals the sick, Kay kini mao nga Dios nga din nag-ayo sa mga balatian, that heals the brokenhearted, nga din nag-ayo sa mga nadugmok nga kasingkat, that saves the sinner from nga death, din nagaluwas sa mga makasala gikan sa that kamatayon, strengthens you for the day of battle. nga din nagalig-on kanato sa adlaw sa pakig-away. And that's why the Bible says, with God, nothing is impossible. O mao kana ang gingon sa Biblia nga din diha sa Dios ang tanan posible. That's why Jesus said, if you ask anything in my name, I will do it. Ug mao kana niingon sa Ginoong Hesus, kung mangayo ka mo bisan unsa sa akong ngalan, ako kana ang buhaton. That's why Jesus said, if you can believe, all things are possible to the one who believes. Nga din sige nagaingon nga makahimo kas pagtuo ngadto kaniya nga diin kaniya ang tanang butang posible. And remember, Jesus said, I send the promise of my Father. Og niingon si Ginoong Hesus nga diin iyang ipadala ang saad siyang amahan The Holy Spirit. nga mao ang Espiritu Santo. And he said, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ningon siya og makadawat ka mo gahom sa diha nga mupunsad kaninyo ang Espiritu Santo. To many who loved him or believed in him, he gave them the power to become the sons of God. Sa kanila nga di nagatuo nagadawat kaniya maghatag siya kagahom
ug katungod nga tawgong mga anak sa Dios. See, we have power to believe upon His name. Nga diin yatagan tag katungod nga diin mo tuo sa iyang ngalan. We have power to be faithful to God. Nga diin gitagaan tag kagahom nga diin magmasinugtanon ug magmatinud-anon. Because Jesus is God, we can be free from our sin. Tungod kay si Ginoong Hesus siya ang atong Dios nga diin mahimot ang gawas nun sa atong sala. We don't have to be bound by the devil. Nga dili na kita ginapos sa kaaway. Because in His name is the power of the God of the universe. Tungod kay ang iyang ngalan aduna gani gahom ug siya ang Dios sa universo. Amen? So, Jesus said, I am the Almighty. So si Ginoong Hesus nagingon nga siya ang Omega o Now, ang Alpha. One last scripture, Jude verse 25. It's right before Revelation, should be on the same page. Jude verse 25. To God, our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Praise God. So, basa Pastor? 25 sa Judas. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinagi kang Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon gahom o otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtunan. Amen. In her Bible, was Yeah. there 25? Oh, good. Okay, good. Praise God. So it says in verse 25, to God our Savior. Amen. And then it says, be glory, himaya, and majesty, dominion, and power, gahum, both now and forevermore. Walay katapusan. He is the God of power. Siya ang Amen. Dios sa gahom. So, we need to understand we serve the living God. So ato gayud nga diin sabdan nga diin kita nagaalagad sa usa ka buhi nga Dios. Because He is God, His promise is true. Kay tungod kay siya ang Dios nga diin ang iyang mga saad tinuod. That's why Jesus could say, I am with you always, even to the end of the age. Mao kana nga si Ginoong Hesus nagasaad nga diin ako magauban kaninyo bisan pa sa tapusan sa kapanahunan. He said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. Nagingon siya duha o tulo nga kay usa sa akong ngalan ana ako silang taliwala. That means Jesus Christ is here right now. So nagpasabot nga si Ginoong Hesus aniya siya sa ato nga taliwala karon. Amen? Amen. He is here right now. So naa siya karon. Amen. You are the temple of God's Holy Spirit. Kay ikaw ug ako templo sa Espiritu Santo. The Bible says the Spirit of Christ is in you. Ang Biblia nagtugaan nga diin ang Espiritu ni Kristo anaa kanimo. And Jesus is here. O si Ginoong Hesus aniya. Amen. So, as we close today, I would like, if you don't have to, but if you would like to, for everybody to come forward, and perhaps as Pastor Mike sings, I would like to lay hands on every person. I don't know your personal need, and you don't have to tell me, but I want to pray over you that Jesus Christ will be manifested in your life. That the glory and power of God will work, because every person has a need. Amen? Amen. So come forward, and as we sing to the Lord, I'd like to just pray over you in the name of Jesus Christ, however the Lord leads me.